Ayan, magandang hapon po muli sa inyong lahat at muli po nandito po tayo sa ating pong Bible study online every 4 p.m. Sorry. So, yun po, ating pong ipagpapatuloy yung pong ating pinag-aaralan about dito sa faith ng babaeng dinudugo na makikita po natin dito sa Mark chapter 5 verse 25 hanggang 34. So makikita po natin dito yung 10 steps sa kanyang kagalingan. So pagpatuloy po natin ito pong ating pong pinag-aaralan na nag-start nung Monday sa yun po sa share ni Pastor Iris and then kahapon sa kay Pastor AC. So bago po tayo magpatuloy, sandali muna tayong manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, sa hapong ito, muli po, O God, ay nandito kami, O God, at tinataas sa iyo ang pag-aaral po namin na ito. Nalangin po namin na, Lord, na matutunan namin, O Diyos, patuloy, O God, ang mga bagay na ginawa mo, na sulat sa Biblia, upang ito nga, O God, ay maging, Lord God, halimbawa sa amin, maging tutularan namin, O God, kaya salamat po sa hapon na ito. Ikaw, O Diyos, ang manguna sa amin pong pag-aaral na ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, ayan po. Okay, salamat po sa bawat isa na nandito na ngayon. So, yun po yung topic nga po natin about dito po sa 10 steps doon sa healing na nangyari dito sa babaeng dinudugo. At yan po ay isi-share ko po sa inyo yung sa number 5. So, na-share na po sa atin ng mga kasamahan po natin yung 1 to 4. So, ngayon po ay share ko po sa inyo dito sa number 5. Sabi po dito sa determined to touch Jesus. Yan, sa may verse 27 po ay makikita po natin yung kalagayan nitong babae na determinado siya na mahipo ang Panginoong Jesus. Sabi nga po dito sa verse 27, nabalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Okay, so sabi nga po dito, nabalitaan nung babae na si Jesus po ay nagpapagaling. At yan, nabahagi na po ng ating mga kasama pastor na nung mabalitaan ng babaeng ito, ay alam naman natin na madalas natin nababasa na yung pangyayari dito sa babae na naubos na yung kayamanan niya. Ubos na yung kayamanan niya kakapagamot at masabi natin na yun, sa loob ng 12 years na dinudugo yung babae na ito ay sigurado na ando na, pagod na, desperado na, at itong marinig niya na si Jesus ay nagpapagaling, somehow maaring ito'y nagbigay sa kanya ng isang ng faith. Ito'y nagrema sa kanya. Kaya nung marinig niya ito, talagang nagkaroon siya ng determinasyon na malapitan si Jesus. Nagkaroon siya ng kumbaga parang masabi natin yung determinado, talagang sabi nga wala na siyang choice kung dati dahil may kayamanan pa siya, ginastos niya talagang humanap siya ng mga manggagamot na talagang makatutulong sa kanya, pero sa time na ito wala na po siyang pera. At lumabalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling. Ito po, gumawa siya, naging determinado po siya na makalapit sa Panginoong Jesus. Kumaga para bang nagrema sa kanya na si Jesus kaya siyang pagalingin. Yung marinig niya na si Jesus nagpapagaling, napakalaki ng impact sa kanya. At ito yung nagdala sa kanya na magkaroon ng determinasyon na kailangan niyang makita si Jesus. Kailangan niyang mahawakan si Jesus.
yun po, dahil narinig niya yung magandang balita na yun. And alam niyo po, ito nga lang nakakalungkot nga, dahil sabi doon, parang ubus na yung pera niya, talagang naghirap na halos. Ito yung nakalulungkot na parte sa buhay ng tao na kapag wala nang ibang maasahan ay saka lumalapit sa Panginoon. Sabi nga ng Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya pala talagang ang sinasabi ng salita ng Diyos, unahin natin ang Panginoon. Hindi yung lalapit tayo sa Panginoon kapag wala ng choice, kapag wala nang magagawa. Samantalang kung lalapit agad tayo sa Panginoon, kung unahin natin ang Panginoon, sabi nga para bang sa yung sa health center, sinasabi nila, prevention is better than cure. Ayun nga so, eto po. Anyway, sabi nung babae, nung malaman niya yon, eto yung nagdala sa kanya, naging determinado siya na hindi pwede na hindi niya malalapitan ng Panginoong Hesus, hindi pwedeng hindi niya makikita ang Panginoong Hesus, mahawakan niya ito. So, ito yung kasi ito na lang yung hope na meron siya. At, kaya, ito po, naging determinado yung babae na siguro, kung sino man yung nasa kalagayan itong babaeng ito, nakagaya itong babae, kung may mababalitaan tayo na nagpapagaling, sigurado, pupuntahan mo yan kahit malayo pa yan. At yung tsansa na makalapit, talagang gagawin po natin. So, ganun din po yung ito yung kumbaga yung steps, paano nakuha nitong babaeng ito yung kagalingan mula sa Panginoon. So, isa po, ay sa number 5, sabi nga doon, naging determinado po siya. Napakahalaga na maging determinado ang isang taong nasa ganitong kalalagayan upang kamtan niya po ang kagalingan. Okay, at sa number 6 po, natin sa verse 27 and 28, pinlano niya yung gagawin niya. Pinlano niya, sabi niya sa verse 28, "For she kept saying," sabi po dito sa Passion Translation ng Bible, nagtingin po ako ng iba't ibang translation. Sabi dito sa translation ng Passion Translation ng Bible, "For she kept saying to herself, if only I could touch his clothes, I know I will be healed." Yan, sabi ng verse 28 ng Passion Translation, she kept saying to herself, paulit-ulit niyang sinasabi niya sa kanyang sarili na kung mahawakan ko lang ang damit ng Panginoon, ako'y gagaling. Ito po yung paulit-ulit niyang binabanggit, paulit-ulit niyang sinasabi. Sapagkat, kumbaga sabihin natin, na habang binabanggit niya ito, habang paulit-ulit niya na binabanggit na gagaling siya kapag nahawakan niya yung damit ng Panginoong Hesus. So, yan dito, yan, his clothes, I will be healed. Yan, dito sa Passion Translation po. Yan. So, palit-ulit niya yun, at naalala ko po, dito pala sa verse 27, sa Passion Translation, sabi pa niya, when she heard about Jesus' healing power, she pushed through the crowd and came up from behind him and touched his prayer shawl. Ayan, nakalagay po doon sa Passion Translation, at talagang dinesire niya, at talagang determinado siya na mahawakan yung yung prayer shawl na nabanggit po ni Pastor Iris, yung patungkol dito sa prayer shawl na yung may four corners, then meron pong mga doon sa palawit nandun po yung Word of God. At yun yung determinado siya na mahawakan yun. At talaga pong sinadya niya, ipinilit niya. Talagang sabihin natin na gumawa siya ng paraan para makasiksik doon sa mga tao at maabot niya yung prayer shawl ng Panginoong Hesus, upang alam niya kasi talagang sinasabi niya, ulit-ulit niya sinasabi sa kanyang sarili, at habang inuulit niya yon,
Kagaya nga po ng sinasabi, alam naman natin, di po ba? Sabi nga faith cometh by hearing and hearing the word of God. Habang binabanggit niya, habang nire-recite niya, habang ulit niya, kasi yun na lang talaga yung hope niya. Sabi niya, talaga, mahawakan ko lang. Para bang pagka yung halimbawa, meron tayong fan na fan ka ng ganito ng isang tao, makita mo lang talagang sulit na. Kahit halimbawa, may kung concert man yan, mahal ang ticket, walang problema, bibilin mo talaga. Kasi ang gustong-gusto mo ay makita. So, ito po yung yung nangyari dito sa babae na ito. Pinlano niya yung ano ba ang kanyang gagawin. At napakaganda po na sa mga ganitong, kung halimbawa meron tayong kakilala, meron tayong pinagdaraanan na ganito, ito po itong babaeng ito, 12 years nang dinudugo. At nakita natin na hindi biro yung kanyang pinagdaanan. Hindi isang linggo, hindi isang buwan, kundi taon and 12 years. 12 years na meron siyang ganitong kalagayan. Alam niyo po talagang, sa akin nga, sabi ko kapag ako may nararamdaman, yung konti lang na nararamdaman, hindi na talaga mapakali. At ang hirap na merong nararamdaman. So, sa kanya po, eto na yung, kumbaga, siguro, masasabi natin yung pinakang last na pag-asa niya. At hindi niya po palalagpasin yung pag-asa na yan. Kaya sabi doon, pinlano niya kung papaanong gagawin niya para maabot yung mahawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon. And specific sinabi ng Passion Translation, mahawakan niya yung prayer shawl ng Panginoon. At siya ay gagaling. Ito talaga yung pinanghawakan niya na pananampalataya niya na basta mahawakan ko lang, sigurado gagaling ako. Ayun po. And then, sabi pa dito sa King James Version, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Ayan, habang pinakinggan ko rin nga po si Pastor AC kahapon nga, sabi doon sa Greek word na zozo, ay, tininan ko nga po ito. Ang nakalagay nga doon ay to make well, heal, restore to health, to preserve one who is in danger of destruction, to save or rescue. Ayan po ba, makabalik o ma-restore yung kalusugan. Eto, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, mare-restore ako. Ito yung yung faith na nagano doon sa babae. Ito yung nagbibigay sa kanya ng determinasyon na makalapit sa Panginoong Hesus, sapagkat alam niya kapag kanahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, siya ay mare-restore muli sa kanyang malusog na kalagayan. Yung kumbaga, merong kalusugan. At ang kagandahan nun, sabi nga doon, ma-restore, sabi niya, whole. If I may touch but his clothes, I shall be whole. Nandun yung malaking, na sa kaulit-ulit niya, na sinasabi niya na mahawakan ko lang damit ng Panginoon, ako'y gagaling. At hindi lang basta kagalingan, kundi alam naman po natin kapag ang Panginoong Hesus nagpagaling, kapag ang Diyos nagpagaling, ay mas higit pa doon sa inaasahan natin. Kung maalala po natin, yung pangyayari noon kay Naaman, si Naaman dati na hesitant na sundin yung sinabi ng propeta na lumublob doon sa ilog, na tingin niya, di ba napakarami pa namang ibang ilog na malilinis kaysa dito sa ilog ng Jordan? Pero dahil ang gusto niya kagalingan, kahit na yung tubig Jordan ay marumi at kulay kape, ginawa niya yung sinasabi nung propeta. Pinahawakan niya yon
at naranasan niya po ang kagalingan. Ang kagalingang kaloob sa kanya ng Diyos ay hindi kagalingan na maraming peklat, hindi kagalingan na kumbaga basta lang gumaling, kundi kagalingan na naging fresh. Sabi nga doon, parang kutis ng sanggol. Ganon yung kaloob ng Diyos. At dito po sa babaeng ito, kita po natin, yung pagsusumikap niya, yung pagpupumilit niya, ay nagdala sa kanya ng immediate na kagalingan. Yung talagang instant, yung healing na nangyari dito sa babaeng ito, sapagkat siya po ay nagpumilit, pinag-isipan niya, pinagplanuhan niya, pinagsumikapan niya na makalapit sa Panginoong Hesus at mahawakan niya sapagkat buong-buo na yung faith sa Kanya. Ito po ang nangyayari kapag buong-buo ang faith natin sa Panginoon. Nararanasan natin ang himala ng Diyos. Okay. Sa number 7 po, sabi doon, itong exercise faith. Yan, sa verse 28, andun sabi niya, yung kanina nabanggit ko po kanina, na yung, sabi niya, kapag nahawakan to, siguradong gagaling ako. And then sa verse 34, then Jesus said to her, "Daughter, because you dared to believe, your faith has healed you. Go with peace in your heart and be free from your suffering." Ayan. Ito po yung makikita po natin din sa Passion Translation din, ano po. Sabi doon, be free from your suffering. Ano ka na, malaya ka na doon sa iyong paghihirap. At sabi po doon, sabi ng Panginoong Hesus, ikaw ay pinagaling ng iyong pananampalataya. Yung pananampalataya ang naging dahilan ng kanyang paggaling. At kapag ito po, sabi nga ng Hebrew, kapag lalapit tayo sa Panginoon, dapat may faith. Kasi ang Diyos ay hindi nalulugod kapag walang faith. And alam niyo po, naalala ko lang nung maliit pa yung anak namin noon, si Precious na-confine sa hospital. Sabi ko, nung natatakot na ako dahil sabi nga, ay dadalhin daw itatransfer ng Lucena. Talagang nung time na yun na ako ay nag-pray na sabi ko, inilabang ko na sa prayer at nanalig ako sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, hindi ko nakakalimutan yon sapagkat bigla pong umayos na yung kalagayan nung aming anak at gumaling siya. Hindi na siya kinailangan dalhin ng Lucena sapagkat gumaling na siya. So, ito po, dito sa ating pong topic na ito, about dito po sa babaeng 12 years na dinudugo, ano po, kita po natin na ganito yung pinagdaanan niya. Ganito yung steps na naranasan, kumbaga parang para mangyari yung healing. Una, desperate na siya. Kumbaga hopeless na. Pero dahil nakapakinig siya ng Word of God, narinig niya yung mabuting balita. Alam niyo po, itong last week lang din, meron po akong na-share na may sakit. At habang sinasharean ko po siya, nakikita ko po sa kanya na from dun sa itsura ng mukha niya, talagang walang pag-asa. Habang sinasharean ko po siya at sinasabi sa kanya yung mga salita ng Diyos, kung ano ang kayang gawin ng Panginoon, unti-unti umaaliwalas ang kanyang mukha at nagkakaroon ng pag-asa. So, ito po sa atin po sana nakikinig ngayon, ayan, napakaganda lang na nakita natin po ito na yung pangyayari dito sa babaeng dinudugo, ano po. At siya po ay talagang gumaling at naranasan po niya yung himala ng Panginoon at dahil doon, ito po ay nakikita natin ngayon. Hanggang ngayon po ay pinakikinabangan natin. Kasi mula sa kanyang experience na ito, tayo po ay napalalakas at na-build up palalo ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, nawa po ay na patuloy natin na nakita yung kayang gawin ng Panginoong Hesus sa bawat isa na merong pananalig, merong pananampalataya sa Kanya at gagawin ang
ang kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya po ditong sa babaeng ito, naging determinado siya, pinlano niya yung kanyang yung paglapit niya sa Panginoon at inilaban niya yung faith niya at nakamtan po niya ang kagalingan na mula sa Panginoon. So if ever meron po tayong kakilala or meron tayo, may ikaw mismo personal, may pinagdadaanan ka about sa karamdaman, nawa po ang pangyayaring ito dito sa babaeng dinudugo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng kalakasan at ito ay nakaka-encourage sa atin at nakikita natin na sa Panginoon walang imposible. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na muli kaming napalakas ng iyo pong mga salita. I pray, Lord, na kung sino man, O God, ang may pinagdaraanan na ganitong kalagayan, dalahin ko po, Panginoon, na kamtan niya ang pananampalataya na nagmumula po sa iyo, God, na magdi-deliver sa kanya mula sa anumang sakit, sa anumang karamdaman, sapagkat ito ang kaloob mo sa mga taong nananalig na ng palataya sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Pagpalain po tayong Panginoon.